Halika dito! Kinakausap pa kita! Ninakawan mo kami kaya kami binabaha! Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami kaya kami nagwawala! Ako po'y nananalangin na sana'y patawarin ako sa maaari kong magawa. Galit sa aking damdamin, sa unang pagkakataon ay hahayaan kong kumawala. Sawa na po kaming hamakin ng mga mapagbalat kayong may hangaring na masama. Nasa taas ay hihilahin at ipaparanas namin ang impyerno dito sa baba. Mga sakin, marapat lamang na panagutin. Maliit o malaki ang nakaway nakapakin. Sibakin, sarap nilang sunugin paslangin. Kung pwede pakitulak sa bangin. Totoo nga kapatid ng magnanakaw. Sinungaling mas masahol pa sa hayop ang mga pag-uugali. Bato-bato sa langit ang tamaan ay sasabit. Saluhin niyo mga ganid ang naipon naming galit. Talagang kakawala pagkawala na ng tiwala. Ano gawin di mapipilit paliwala. Makita pa sa bayan na sumpaan na panata. Ito'y tagos sa atin, anak natin magmamana. Inadana na mangyari, magising sa pangyayari. Mga halitin nyo sa amin ay tapos na. Panahon na revolusyon, sagot ay ngayon na. Turo mo sa amin kung kaninong kamay puputulin na natin bago pa mabigay. Sa kanilang mga panganay na gustong ihanay sa mga perpektong politikong pagkakatiwalaan. Damay-damay, kandado mo yung bahay, tunugin to lahat para ubos ang lintik na mga anay. Boss! Sa dulo nyo na kumunoy, tanggapin ng lubos kayo na manigugod-god. Isa-isa pinipitas bulok na hudas. Purgahin ang todo, tanging lunas. Linisin hanggang dulo. Panahon na lang pagbawi. Sigilin bawat bungo. Sagad na magbayari. O ano? Handa ka na? Dala mo na lahat, pati maskara? Gago! Suot ko na! Kanina ko pa gusto magwala. Pasukin ang loob ng walang iya. Walang katok-katok tulad ng baha. Dahan-dahan lulubog at magbabara. Hanggang malunod ang mundo ng mga tanga. Bastos tong mga kupal, mga gago. Mapansamantalang ugali parang mga hayop. Mga oportunistang natitigang sa luho. Magsama-sama na kayo, sabay kayong guguho. Gulong dugo ay tutulo at bawat patak ay ang bayad sa tao. Ito ang sigaw, malinaw at klaro, malinis ang pagkasara ng kabaho. Ikaw ang udas sa ating gubat, lumayas ka. Nagkaisa ang taong bayan, usigin ka sa iyong pagkahanggan. Abot mo to kasamaan, buhay kang balatan hanggang magkabayaran. Kulang ba yan? Di ba brutal? Nakatakip na ang mukha sa labanan. Hanggang magamit ang ninakaw niyong yaman. Di lamang tutapang may paninindigan. Ilang buwaya ang lumalangoy sa pera ng Pinoy. Punong-puno ng matatakaw, magnanakaw. Resulta na ng lunang ating bayang umaapaw sa baha. Ganan ng korupsyon habang sila'y nakaupo. Ilan ang lumubog sa ambisyon at opresyon. Mga pangako na walang timbang kung ikumpara sa bigat na aming dinadala-dala. Tangina, oras na para kumawala. Halika dito! Kinakausap pa kita! Ninakawan mo kami kaya kami binabaha! Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami kaya kami nagwawala! Halika dito! Kinakausap pa kita! Ninakawan mo kami kaya kami binabaha! Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami kaya kami nagwawala! Halika dito! Kinakausap pa kita! Ninakawan mo kami kaya kami binabaha! Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami kaya kami nagwawala! Halika dito! Kinakausap pa kita! Ninakawan mo kami kaya kami binabaha! Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami kaya kami nagwawala! You are now listening to Moral Beats.
Okay, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Makoy, ang inyong guest host para sa episode na ito. At welcome pong muli sa nagbabalik. Yes po, nagbabalik na Cyber Kapihan, isa pong online radio program mula sa migranteng Pilipino at para sa migranteng Pilipino dito po sa Netherlands at para na rin sa buong Europa. Kaya welcome po tayong lahat sa Cyber Kapihan kung saan walang matigas na tinapay sa mainit na issue. And speaking of mainit na issue, ang mainit na issue na pag-uusapan natin ngayong araw ay itong tinatawag na unprogrammed funds. Ano nga ba to at sino ang nakikinabang dito sa unprogrammed funds, no? Nito pong nakaraang episode natin, tinalakay natin yung flood control projects at iba pang infrastructure projects na nagiging source ng korupsyon, malawakang korupsyon sa gobyerno. At ang mahalagang tanong na bakit nga ba kailangan pinag-uusapan ito ng migranteng Pilipino. Sinamahan po tayo ni Kagari, ang ating tagapangulo ng Migrante Europe, at tinalakay natin yung kalagayan ng manggagawang Pilipino dito sa Netherlands at sa Europa. Ngayon naman po, tignan natin itong pumutok na issue ng unprogrammed funds. Sa kasagsagan po ng budget deliberations nitong nakaraang buwan, yan po yung proseso ng pagtalakay ng national budget sa Kongreso. Sa gitna po niya talakayan na yan, lumabas po yung tanong na bakit napakaraming unprogrammed funds ang tila napupunta doon sa mga tinatawag na favored regions na siya ring sangkot dito sa maaanomalyang flood control projects at mga ghost infrastructure projects. So kasama po yan doon sa mga bubut-butin nating issue ngayong araw. Kaya para tulungan po tayong aralin, ano nga ba itong unprogrammed funds, ay walang iba kundi si ACT Teachers Representative Kong Antonio Tonchi Tinio. Ka Tonchi, bumati po muna kayo dun sa ating mga tagapakinig. Pagbati, Makoy, pagbati sa lahat ng mga kasama, kababayan natin dyan sa Netherlands at sa mga manonood sa atin sa buong Europa. So maraming salamat po sa pagkakataong ito na makasama kayo sa Cyber Kapihan. Maraming salamat po Ka Tonchi. Alam kong napaka-busy ng schedule nyo at salamat sa pagpapaunlak dito sa aming programa. So magsimula po muna tayo dun sa sa unang tanong, yung basics. Para din matutunan din po ng ating mga tagapakinig. Ano nga ba itong unprogrammed funds? At bakit nga ba may ganyan sa national budget in the first place? Okay. So, yung unprogrammed funds, parang dagdag na budget. So, kung may unprogrammed funds, ibig sabihin merong program, appropriation. Actually, you must yung term, programmed appropriations and unprogrammed appropriations. No? So, yung programmed appropriations, yun yung regular na budget, yung general appropriations na inaaprubahan taon-taon. No? So, ano ibig sabihin ng programmed appropriation? So, ibig sabihin, ito yung merong tiyak na pondo na hawak ang gobyerno para sa susunod na taon na nakikita nila. No? Tapos, merong katapat yan na budget. No? So, para bang sa isang household, di ba, meron kang projected na income for next month, tapos gagawan mo ngayon yan ng planadong budget, no, para sa lahat ng gastusin mo sa susunod na buwan. No? So yun yung tinatawag nating program appropriations. So, for 2026, halimbawa, ang programmed appropriations ay umaabot sa 6.7 trillion pesos. No? Okay. So, ibig sabihin nun, merong tiyak na pagkikitaan ng pondo, whether mula sa mga buwis, mula sa iba-ibang klaseng buwis niya, no? VAT, income tax, mula sa individuals, mula sa corporations, tapos mula rin sa customs, no, yung mga sinisingil from imports, etc.
Um, so, may tiyak na pagkikitaan ang gobyerno, kasama din yung utang. Yun yung mga sources of income o ng gobyerno. Tapos, tinatapatan ng budget. So, yun yung programmed appropriations. Ngayon, ano yung unprogrammed appropriations? Ito, parang dagdag na budget. So, parang gagawa ka ng isa pang budget na parang wish list. Ibig sabihin, kung sakaling kumita pa ng dagdag ang gobyerno sa susunod na taon, ito yung mga pwede nating paggastusan. Parang again, balik tayo sa household. Kung sa ang isang pamilya, sabihin niya, well, ito lang ang kita natin sa isang buwan. So meron tayong katapat na budget dyan. Pero kung sakaling may pumasok na bonus, halimbawa, mid-year bonus o year-end bonus, Christmas bonus, dagdag yon, di gawa natin ng wish list. Di ba? So yung wish list na yon, yun yung unprogrammed appropriations. So pwedeng isipin na gano'n yun. No? Parang nagpapahintulot ang Kongreso sa executive sa Malacanang na gumastos ng sa mga dagdag na bagay provided may papasok na karagdagang kita ang gobyerno. Yun ang unprogrammed appropriations. Okay. At follow-up question lang po, Katon Chino. Usually ba, or lagi ba na nagkakaroon ng sobrang pondo para magkaroon ng laman itong unprogrammed o para magkaroon ng budget, totoong budget para dito sa unprogrammed funds? Well, may daya rin yan no? Dahil sa totoo lang, may ibang nagsasabi, paano ka magkakaroon ng sobrang kita? Deficit nga palagi ang gobyerno, palaging may kailangang umutang, di ba? Pero ang definition kasi ng excess revenue ay excess sa target. No? So, sa susunod na taon, may target na koleksyon, halimbawa ang BIR, at kapag sumobra dun sa target, may excess collection, yung excess na yun daw ang pwedeng gamitin for unprogrammed appropriation. So, nagagawa ng paraan ng gobyerno sa pamamagitan ng mga technical na definition kung ano ang excess revenue, for example, para makahanap ng o maka-generate ng pondo para sa unprogrammed appropriations. Okay. So, tama ba ang pagkaunawa ko na sa esensya ang ginagawa nila dito sa unprogrammed funds ay parang isang blank check? Tama, merong ganong katangian ang unprogrammed appropriations dahil mga lump sum ito. No? So, yun ang isang katangian ng unprogrammed appropriations na hindi siya katulad ng programmed appropriations na naka-line item. No? So, merong halaga para sa isang programa, halimbawa, ng isang ahensya, tapos kailangan nyo naka-breakdown. Di ba? Kung DPWH, dapat naka-specify anong proyekto, anong kalsada, sa alig lugar, gaano kahaba, ilang kilometro ang haba, at magkano yung amount. No? Isa-isa yan. Kaya napakakapal ng bahagi ng DPWH sa budget kasi thousands of projects ang inililista ron. Pero pagdating sa unprogrammed appropriations, isang linya lang ang nakalagay, no? Infrastructure projects. Tapos merong lump sum amount, tapos wala ka nang makikitang detalye doon. Walang in that particulars. Walang particular, in that sense, blank check. Dahil ipinauubaya na sa presidente, ultimately, kung anong mga partikular na proyekto ang popondohan nun. Ayan, tama. Papunta na tayo dun sa pangalawang tanong, kung maihahalin tulad natin sa isang cheque itong unprogrammed funds. Kahit
kahit na anong cheque, syempre may signatory yan bago Mhm. ma-release. Kaya Katonchi, ang tanong natin, sino nga ba yung nagde-decide kung saan gagamitin yung unprogrammed funds? At ano yung proseso noong approval at release? Ayon mismo sa General Appropriations Act, no, doon sa batas mismo ng budget, merong special provision doon na nagsasabi kung paano maaaring gastusin ang unprogrammed appropriations. Ang sinasabi doon ay so merong mga amount dito at merong mga purposes, no? Pero paano magagamit ang pondo na to? Well, okay. Ano ba ang proseso? Paano ginagastos yung unprogrammed appropriations? So, una muna, kung meron ng kung sasabihin ng gobyerno merong pumasok na excess o dagdag na kita, then pwede nang gamitin ang unprogrammed appropriations. Let's say meron na. Ano ang mga steps para ma-avail ito? Siguro tignan natin yung provision mismo. So, ito yung special provision, availment of the unprogrammed appropriations. Dito na tayo sa release of funds shall be subject to the submission of a special budget pursuant to Section 35, Chapter 5, Book 6 of EO number 292, Series of 1987. Yan yung administrative code. Mamaya babalikan natin ito. Provided merong excess revenue collections. Yun yung sinabi, no? So, ang sinasabi sa batas, kailangan sundin yung Section 35 ng administrative code, no? At yan ang batas na gumagabay sa kung paano, sa budget process, essentially, kung paano gagastusin ang budget. So, pero ang pinaka-essential nito, kailangan mag-prepare ng special budget. Kasi lump sum lang yun, di ba? So, kailangan mag-prepare ng special budget. Sino mag-prepare ng special budget? So, kung para sa infrastructure yan, DPWH. DPWH, mag-prepare siya ng listahan ng mga proyekto na popondohan. Tapos, idadaan ito sa DBM. No? Tapos, yung DBM, kailangan ipa-approve sa presidente. Bakit natin sinabing ipa-approve sa presidente? Dahil yan ang sinasabi ng Section 35. Ito na yon. No? Special budgets for lump sum appropriations. Ang sinasabi dito ay kailangan nga mag-submit ng special budget at ang special budget na ito ay kailangang aprubahan ng presidente mismo. No? So, ito, no? The expenditures from lump sum appropriations shall be made in accordance with the special budget to be approved by the president. Yun na yun. No? So ito yung pinaka-importanting linya rito. Shall be made in accordance with a special budget to be approved by the president. So, yung DPWH, magpe-prepare ng special budget, yun maglalagay ng line item na kung anong budget ang popondohan. Tapos, ipapakita yan sa presidente, presidente kailangan mag-approve. Okay. So, malinaw. No? Para sa unprogrammed appropriations na isang lump sum appropriation, direct approval of the president ang kinakailangan. Okay. So, ganun pala yun mga kababayan. So, si Marcos po pala ang nag-a-approve nitong unprogrammed funds. Ang sunod na tanong natin dito Tonchi, sa ilalim po ni Marcos Jr. sa buong panahon ng kanyang panunungkulan mula noong 2022, gaano kalaki na nga ba yung inaabot nitong unprogrammed funds? At bakit nakakapag-alala na limpak-limpak na salapi itong napupunta sa ganitong klaseng budget item? Una muna, siguro ipakita natin yung ano pa itsura ng unprogrammed appropriations. No? So,
sabi natin kanina, mga walang detalye ang mga ito. No? Mm-mm. So ito, yung unprogrammed appropriations, for example, in 2023, umabot sa more than 800 billion pesos yan. Tapos, ang sa unprogrammed funds, ang sinasabi lang, merong amount dito, 800 billion, pwede mong gamitin for the following purposes. No? So, in the case of yung unprogrammed appropriations for 2023, maraming purposes na pinahintulutan. So, ito yung example ng mga purposes. Purpose number 26, pre-feasibility studies and preliminary and detailed engineering. So, naglaan ng 6 billion pesos para rito. No, 6 billion yung amount. Okay? Ito yung pinaka-importante for our purposes of our discussion. Merong isang purpose, priority infrastructure program for roads, bridges, multipurpose buildings / facilities, flood control, and water systems. Okay. Ang amount na inauthorize ay 145.4 billion pesos. 145.4 billion pesos yan, ano? So, yun yung sinasabi natin na wala nang detalye. No, ganyan lang ang inaaprubahan ng Kongreso kapag pinag-uusapan natin ang programmed appropriations. No? Yan lang. Ano-anong mga roads, ano-anong bridges, saan, gaano kahaba yung kalsada, anong multipurpose building, etc. Wala nang detalye yan. No? Kaya sabi natin, ito yung tinatawag nating lump sum. No? Hindi mo na makikita kung paano gagamitin. No? Kaya i-connect natin dun sa sinabi nating proseso kanina. Kaya kailangan mag-submit ng special budget. Yung special budget, yun ang magdedetalye kung aling mga kalsada ang itatayo, aling mga tulay, aling mga flood control projects, aling multipurpose buildings. No? At magkano yung amount na ilalaan para sa bawat isa na to. At yun ang sinasabing kailangan aprubahan ng presidente. No? Okay. So, ngayon, doon sa tanong na gaano kalaki ba yung unprogrammed appropriations at kakaiba ba yung nangyari sa ilalim ng Marcos Jr. administration? Well, ito po yung historical data natin kaugnay dyan. No? Medyo binaybay lang natin yung datos ng unprogrammed appropriation mula 2016 hanggang 2025. Pwedeng ibalik pa natin to even earlier. Ang kapansin-pansin dito talaga na visually pa lang makikita mo na pambihira ang naging pagsirit, pagtaas ng halaga ng laki ng unprogrammed appropriations, particularly nitong 2023, 2024, and even 2025. No? Meaning to say, yung unang 3 taon ng Marcos Jr. administration. No? Lalo pa kung babalik tayo, ito 2016, huling taon ng Aquino presidency, unang taon ng Duterte presidency. Kung balik pa natin even earlier, more or less ganyan pa rin ang level ng inilalaan sa unprogrammed appropriations ng mga earlier administration. So this is 67.5 billion pesos. No? So mga ganyan, more or less, kung gagawa tayo ng graph, ganyan lang ang level niyan. Unang lumaki ang unprogrammed appropriations noong panahon ni Duterte, particularly in 2019. No, na kung dati na mga 67 billion, medyo tumaas ng konti ng 75 billion. Tapos 2019 naging 197 billion. And sa huling taon ng Duterte, naging 251. So nagsisimula ng lumaki nung panahon ng Duterte. Pero talagang pambihira at walang kapantay, no, sa kasaysayan
nung panahon ng Marcos Jr. administration, naging 807.1 billion, naging 731.4, 2023 and 2024. And then, bumalik sa around 363 billion noong 2025. Malaki pa rin, di ba? So, ano yung sabihin nun? Bakit lumaki ng ganyan, no? Well, yung paglaki na ito ng unprogrammed appropriations, isang indikasyon ng paglaki ng mga pork barrel insertions sa budget, no? Yun ang pangunahing ibig sabihin nito, no? So unang lumaki ng panahon ni Duterte, talagang tinodo noong panahon ng Marcos Jr. administration. Dalawa ang pinaglalagyan ng insertions. Pangunahin, ang mga insertions ay nasa programmed appropriations, nasa regular budget, kumbaga, no? 'Di ba sabi natin kanina, ang unprogrammed appropriations ito extra, dagdag na budget kung may dagdag na kita. No? So ang pangunahing karga ng mga pork barrel insertions ay nasa regular budget. Pero hindi pa nagkasya doon ang mga politiko, pati yung unprogrammed, pinalaki na nila ng pinalaki. So yun yung ibig sabihin nyo ba, Katonchi, mas malaki na kasi ito, 800 billion. Ibig nyo sabihin yung insertions doon sa programmed budget ay mas lalong mas malaki pa? Yes, no. Although hindi ibig sabihin dahil 807 billion ito, hindi ibig sabihin na nang yan ay pork barrel insertions, infrastructure insertions, no. Maraming mga kalokohang ginagawa ang mga legislators at ang executive branch. Magkakuntsabahan yan. Ginagawa nila ay yung mga items ng budget na dapat nasa programmed appropriations, katulad halimbawa yung para sa salary increase, no? Tinanggal nila sa programmed appropriations, nilipat nila sa unprogrammed appropriations. Ginawa nila yan in 2024, no? Bakit nila ginawa yon? Para yung di ba sabi natin ang programmed appropriations may tiyak na pondo na yan. No, automatic sigurado na may pondo ka na. So ang ginawa nila, yung pera para sa sweldo nilagay nila sa unprogrammed appropriations para magamit for pork barrel insertions. No, so yun ang isang modus na nasaksihan natin. Nagsimula yan nung late Duterte period, tapos talagang minaximize nitong panahon ng Marcos Jr. administration. Pero para hindi tayo masyadong malito, no? Basta ang programmed appropriation sa ilalim ng Marcos Jr. administration ay indikasyon ng pambihirang paglaki ng pork barrel insertions. No? Sino ang gumagawa ng mga pork barrel insertions? Mga senador, mga kongresista, at sa kaso ng unprogrammed appropriations, ultimately, presidente, dahil siya yung may final approval yan, di ba? Yes. Okay. At masasabi po ba natin na yung paglaki po noong unprogrammed appropriations ay ginagawa ring vulnerable yung pera ng taong bayan para sa korupsyon? Definitely. Na dahil tulad ng pinakita natin kanina, walang anumang detalye yan, di ba? Hindi ito, no? 145 billion, yan lang ang makikita mo sa batas,
sa General Appropriations Act of 2023, yan lang ang makikita mo. No, kung tatanungin ng ordinaryong matayan, well, aling kalsada ba, aling tulay, aling multipurpose building, aling flood control project ang pinondohan nito? Hmm. Wala rito, hindi mo makikita yan dyan. No? So kaya talagang dahil walang transparency, hindi mo mababantayan. Hindi mo malalaman kung talaga bang pinatupad o kung ghost project ba yan o substandard ba, overpriced ba, etc. etc. So definitely, dahil sa lump sum and discretionary na katangian ng unprogrammed appropriations, ay lalong madaling abusuhin at kurakutin ang pondong ito. Okay, so malinaw po mga kababayan na ginagawang vulnerable yung pera ng taong bayan sa pamagitan ng pagtaas nitong unprogrammed appropriations, no? Nagiging taguan ng korupsyon itong unprogrammed appropriations. Kaya ka Tonchi, bilang isa dun sa mga huli nating mga tanong dito sa ating programa, ano ngayon yung dapat na ipanawagan ng taong bayan sa harap ng ganitong malinaw na vulnerabilidad ng pera ng taong bayan sa forma nitong unprogrammed appropriations? Well, una muna, ang gusto ko lang i-share ay for 2023 and 2024, pinondohan ang dagdag na 3,700 na mga infrastructure projects mula sa unprogrammed appropriation, including over 1,000 na mga flood control projects. No? So, in other words, saan ba ginamit yung unprogrammed appropriations? Among others, ginamit siya para magpondo sa dagdag pa na mga pork barrel project, totaling 3,700 in 2023 and 2024, amounting to at least 214.4 billion pesos. No? So, at katulad ng sinabi natin kanina, bawat isa dun sa dagdag na 3,700 projects, kaya sinasabi natin dagdag dahil on top of pa ito sa programmed na budget, no, ng DPWH. No? So, may dagdag at ang bawat isa sa dagdag na 3,700 projects na yan ay inaprubahan ng presidente. No? So, yun yung isang mahalagang punto. So, kaya ang sinasabi natin, kung may nakurakot doon, kung merong ghost doon, kung may overpriced, kung merong substandard sa alinman sa 3,700 additional projects na yan, ay direktang responsibilidad yan ng presidente dahil siyang nag-approve dito. Diba? Kaya lang, ang kalagayan ngayon, hindi inaamin or inaako ni Pangulong Marcos na siya mismo ang direktang nag-approve sa napakaraming or libu-libong mga additional pork barrel projects na ito. No? At yung iba sa mga nasasangkot sa corruption ay lumalabas na pinondohan pala mula sa unprogrammed appropriations. No? So kaya ito yung sinasabi natin na hindi lang general, kumbaga command responsibility ang accountability ni Marcos, kung hindi meron ding direct accountability dahil in the case of unprogrammed appropriations, siya ang nag-approve sa bawat isa sa mga projects na pinondohan mula rito. Okay. Maraming salamat, Ka Tonchi, no, dun sa pagtalakay dito sa mainit na issue ng unprogrammed appropriations ngayong araw. Ngayon, papasok po tayo dun sa ilang mga katanungan mula naman sa ating mga tagapakinig. Meron po tayong dalawang tanong na pumasok. Ang una po ay tanong mula kay Claire D. galing sa Utrecht.
Shout out po dun sa mga kababayan natin yan sa Utrecht. Ang tanong po ni Claire, ano ang pinagkaiba ng unprogrammed funds sa pork barrel scandal noon? Medyo na-touch mo na ito kanina, Katonchi, ano? Mm. Well, ang similarity nila ay nabanggit mo, pareho silang bahagi ng pork barrel system, no, na umiiral doon, umiiral hanggang ngayon. Hindi talaga na-abolish, hindi na-dismantle. Ano ba yung pork barrel system? Ito yung sistema na kung saan nakaka pamuno ang presidente, no, ang presidente ng Pilipinas nakakapamuno dahil siya ang may control sa budget at sa pamamahagi nito sa mga politikong sumusuporta sa kanya. So, yung pork barrel system, yung sistema ng hatian, no, sa control sa budget. So, ito na yung sinasabing, yung terminong ginagamit dito, mga allocables. Parang yan yung nauusong termino ngayon. Ibig lang sabihin nito, ang senador, bawat isang senador, merong guaranteed allocation. No? Sinasabi, ang mga senador daw, around 3 billion ang halaga ng mga infrastructure projects na pwede nilang na pwedeng sila ang mag-nominate o sila ang maging proponent, di ba? Ibig sabihin, sila yung magpo-propose ng budget, tapos sila rin ang makakapamili ng contractor. At yung contractor na ito, ang siyang aasahang magbigay ng kickback. Okay? So, yun, may guaranteed allocation yung senator, may guaranteed allocation si congressman, pati ang executive, no, sa budget. Pinaghahati-hatian nila yan. Tapos, may kani-kaniyang kickback na nakukuha mula sa sistema ng mga rig bidding, kung saan yung mga pinapaborang kontraktor ang mabibigyan ng kontrata at sila naman ang bibigay ng kickback. So yun yung pork barrel system. So in that sense, yung kay Napoles noon, pork barrel system din yon. Kaya lang mas yung corruption ay doon sa mga ayuda, no, sa mga programang ayuda at livelihood. No, ang kaibahan ngayon, yung corruption sa flood control ay doon sa infrastructure. Kaya din naman, di hamak na mas malaki ang halaga ng pandarambong na pinag-uusapan natin dito. Nung panahon ni Napoles, 10 billion pesos daw ang in-scam. Kumbaga, no? 10 billion pesos. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay hundreds of billion pesos in kickbacks. No? Kasi kung sa flood control pa lang, no, ay nasa mga 1 trillion pesos ang total na halaga ng flood control projects sa ilalim pa lang ng Marcos Jr. administration, meaning from 2023 to 2025. No? At kung sasabihin nating ayon sa mga whistleblowers, nasa mga 30 to 40% ang kickback, no? Kung di aabot yan sa 300 to 400 billion pesos na kickback mula sa mga flood control projects na ito. No, yun yung halaga ng ibinulsa. No, napunta sa bulsa ng mga kontraktor na korap at mga politikong korap. So ibang level talaga ang corruption na nalalantad at yung mga highlight sa Blue Ribbon Committee hearing tsaka dito sa Independent Commission in Infrastructure ay napakaliit na bahagi lang yan ng kabuuang corruption sa sistema. Maraming salamat sa pagsagot dun sa katanungan, no, Katonchi. Pero speaking of Janet Napoles and pork barrel scandal, nakita kasi natin recently sa balita na kinlear
ng Sandigan Bayan. Tama. Juan Ponce Enrile, si Gigi Reyes at si Mhm. Janet Napoles acquitted sila sa kasong graft. Kaya parang Mhm. ibang mga kababayan natin parang medyo nawawalan ng pag-asa. Parang may mananagot nga ba dito sa buong iskandalo ng Mhm. corruption dito sa forma ng flood control projects hanggang dito sa unprogrammed appropriations. Paano natin Oo. pananagutin lahat ng mga sangkot? Magandang tanong. Talagang nakakadismaya nga yung balita, no, na Mhm. after more than a decade ay halos lahat ng mga malalaking politiko na kundi man lahat na yata na-acquit na, Mm-mm. no? At di kasama diyan sina Senator Jinggoy, si Bong Revilla, tapos itong si Juan Ponce Enrile, di ba? So Mm-mm. yung latest nga na-acquit sa charges. So um, ang nakakulong na lang ay si Napoles mismo, no? Ah, tsa- at ilang mga lower level officials, mga chief of staff ng mga senador Mhm. and so on. Okay, so um, yan ba ang mangyayari sa kasalukuyang mga investigations? Um, Madidiinan yung posible yung mga may mga contractor na madidiinan, tapos ah, kung may mga senador man na makasuhan, eventually pag tumagal, no, after a few years ay ma-acquit din, Mm. no. So kailangan talagang bantayan ng taong bayan ito, no? At kailangan matuto tayo dun sa ito ngang nangyari sa pork barrel scam or PDAF scam, no. um, Alam nila na pagka humupa na ang galit ng taong bayan at tumigil na sa mga rally, then Mm. babawi sila. Tapos diyan na gagawin yung mga acquittal and so on. No, so I mean, kailangan palaging mapagbantay ang taong bayan, and more than that, kailangan baguhin natin yung buong sistema. Yes. You know, otherwise uh, mauulit at magiging mas malala pa yung corruption katulad na nung nangyayari ngayon. Di Mm. ba? Mula sa PDAF, ngayon may ganito. At kung hindi babaguhin kung hindi ma-abolish ang pork barrel system, for sure, after a few years, meron na namang bagong at mas malaking corruption scandal na harapin tayo. Yan, maraming salamat. Narinig niyo po yung mga kababayan, ano, nasa ating kamay yung paano babaguhin itong ganitong klaseng sistema, paano wawakasan yung ganitong klaseng sistema ng korupsyon sa Pilipinas. Ngayon, papasok na po tayo dun sa huling tanong, no, mula dun sa ating mga tagapakinig. At mahalagang tanong din ito, no? Tanong po mula kay John, galing naman sa Amsterdam. Ang tanong po ni John, sino ang mas korap? Si Marcos ba o si Duterte? Kailangan po ba nating mamili, Katonchi? Oh, well, pareho yan. Oo. Parehong corrupt. No? So, uh, basta iba't iba ang anyo, no, Mm. ng corruption nila. Of course, yung pork barrel, kung pag-uusapan natin yung flood control, walang duda, ah, pinakamalaki ang corruption sa flood control sa ilalim ng Marcos Jr. administration. No? Pero may mga ibang ah, forma ng corruption sa panahon ni Duterte. Ang sinamantala talaga noon yung procurement sa panahon ng pandemic, di ba? Mhm. Kasama na dyan yung Farmally, pero hindi lang yon. Tapos nandyan na rin yung doon nagsimula actually yung flood control corruption sa ilalim ito ni Duterte. So sa halip na i-compare natin, ang punto ay parehong sukdulan ang corruption ng dalawa. Mhm. Iba-iba lang ang anyo o forma. Yes, Marcos Duterte walang pinag-iba, no? Madalas kasi Tama. yan nagiging Ah, nagiging source ng awayan dito mhm. sa hanay ng ating mga migrante Pilipino kung ikaw ba ay maka Marcos o maka Duterte. Pero at Tap- the end of the day, pareho lang po silang corrupt. Tama po, and abangan nyo kasi sometime soon ay
meron din tayong mga bagong datos na ilalabas Mm. kaugnay sa flood control sa Davao City. Mm. No? So, abangan nyo na lang yan. Kasi Okay. sinasabi nila, hindi, maayos daw ang flood control, ang implementation ng flood control sa Davao City. Pero, not true. Sige mga kababayan, aabangan po natin yan si Teaser. Representative Antonio Tonchi Tino dyan po sa Kongreso at kung ano po itong panibagong pasabog, aabangan po natin sa balita. Alright, Sige. maraming salamat po doon sa ating mga tagapakinig na nagpadala ng kanilang mga katanungan at muli maraming salamat ka Tonchi sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon dito sa programang ito. Baka meron ka Tonchi panghuling mga salita na gusto mong iwan dito sa ating mga tagapakinig. Well, alam ko na yung lahat ng mga Pilipino, including yung mga kababayan natin dyan sa Netherlands at sa Europe, in other words, yung mga overseas Filipinos natin, ay pare-pareho tayo na galit sa nalalantad na corruption. Talagang yung buwis na binabayad ng bawat Pilipino, whether directly from your income taxes or indirectly dun sa mga VAT, excise tax at iba pa, napakalaking porsyento ng budget kinukurakot. No? So, tama lang na patuloy tayong magpahayag ng galit, whether dito sa loob ng bansa, merong nakaschedule November 30, yan yung malaki. Hopefully, kayo sa Europa ay meron din, meron din kayong mga gagawin at baka makisabay din sa November 30. No, sa tama lang po na patuloy nating ipahayag ang ating galit, patuloy na magbantay, patuloy na sumingil at panagutin ang mga opisyal hanggang makamit natin ang hustisya. At mabago ang sistema, no, mawaksi natin yung sistema ng burokratang kapitalismo na ugat ng corruption na ito. Yeah. Maraming salamat ka Tonchi. At dito po nagtatapos yung ating episode ng Cyberkapihan kung saan walang matigas na tinapay sa mainit na issue. Bilang pagtatapos, pakinggan po natin yung awiting Katotohanan mula sa Musikang Bayan. Maraming salamat po at kita-kits tayo sa susunod na episode. Salamat ka Tonchi. Salamat. Katotohanan ay sisikat. Walang sino mang makahahadlang. Parang araw na umangat, nagbibigay ng liwanag upang mga matang pikit at mga nakasarang isip mamulat. Katotohanan ay iihip. Walang sino mang makahahadlang. Parang hanging umaawit, humahaplos, umaantig sa mga tengang di makarinig at mga pusong nagmamanhid. Ay lunas. Kung tayo'y maninindigan at magsasama-sama, sa ngalan ng katotohanan tayo'y lalaya. Kung tayo'y maninindigan at magsasama-sama, sa ngalan ng katotohanan tayo'y lalaya. Katotohanan
dadalo, katotohanan ay dadaloy. Walang sino mang makahahadlang. Parang tubig na tuloy-tuloy, naglilinis, naglilinaw sa mga katwirang malabo na nanlilito sa bayan, sa bayan, sa bayan. Kung tayo'y maninindigan at magsasama-sama, sa ngalan ng katotohanan tayo'y lalaya. Kung tayo'y maninindigan at magsasama-sama, sa ngalan ng katotohanan tayo'y lalaya. Kung tayo'y maninindigan at magsasama-sama, sa ngalan ng katotohanan tayo'y lalaya. Sa ngalan ng katotohanan tayo'y lalaya. Sa ngalan ng katotohanan tayo'y lalaya.